Balik sa usapan ni Sakamoto at Shin sa store, inamin ni Sakamoto na buong akala niya ay napatay niya na si Uzuki. Gayunpaman, 8 taon ang nakalipas, ay napakita itong muli. Nakatingin at nakikinig lang si Shin sa kwento nito. Dagdag ni Sakamoto, sana daw ay nakilala nito si Akao nang buhay pa siya. Curious naman si Shin kung bakit, at sagot niyang, sa tingin niya daw ay magiging entertaining yon. Gulat naman si Shin doon at sinabing parang bully daw ito mag-isip. Ibig sabihin daw pala, meron pa itong ibang rason upang hanapin si Uzuki, at yun ay ang ipaghiganti ang dati niyang kaibigan. Itinanggi naman yun ni Sakamoto. Inamin niyang masakit ang pagkamatay ni Akao, pero tanggap niya na daw yun. Kapag pinili mong mamuhay sa Assassin World, kailangan ay handa kang mamatay anytime. Ganun din daw yun para sa kanya at kay Nagumo. Nagulat naman si Shin nang may dinagdag pa ito. Ibang usapan daw ang kay Akao, dahil pwede pa siyang makabalik. Sa ngayon daw kasi, nababaliw si Akira upang maghiganti. At kung hindi daw sila kikilos agad, mahuhuli na ang lahat. Ganun din daw ang nararamdaman ni Shin, nais niya ding mailigtas si Akira. Inalala naman ni Sakamoto ang sinabi ni Akao sa kanya bago ito mamatay. Sana daw ay makahanap siya ng mas marami pang taong pahahalagahan. At ngayon, marami na daw siyang taong pinahahalagahan. Kaya naman, ayaw niya daw na mawala pa ang kahit na sino sa kanila. Kung kaya daw nitong protektahan ito, then gagawin niya yon. Sinabi nito kay Shin na kakailanganin niya daw ang tulong nito. Napangiti naman si Shin at sinabing, syempre naman daw. Inumaga na pala sila dun, at bumaba na sa store si Aoi upang tignan kung nagkaayos na ang dalawa. Nagulat naman sina Sakamoto nang mapansin ito. Nagtataka si Aoi kung ano ang nangyayari, at ni hindi pa sila naglilinis sa store. Sagot naman ni Sakamoto na nagutom daw kasi sila habang nag-uusap. Pero magbubukas na daw ang tindahan, dahil dun, gigising na din daw nila sina Heisuke at Lu upang tumulong. Lipat naman sa hospital, pumunta doon si Nagumo upang may bisitahin. Pagkabukas ng pinto ng isang kwarto, may sinabihan siyang, hindi daw pwedeng tumambay lang siya doon. Si Yatsumira pala yun at pinaalala niya ang deal niya dito. Dapat daw ay patay na siya. Inalala naman ni Yatsumira na 8 taon na raw ang nakakaraan mula nang imbitahin niya silang sumali sa order. Tinignan naman nito si Kindaka na siya palang nakakonfine doon at sinabing, nudge age daw ang tao kahit na coma ito. Muli, tinawag ito ni Nagumo at sinabihan na ayon sa mga doktor, ay wala na daw itong chance upang maka-recover. Halos ang bumubuhay na lang daw sa kanya ay ang respirator. Kaya naman, ang hirap daw matukoy kung gaano pa ito tatagal. Hindi daw lubos maisip ni Yatsumira na bubuhayin pa ng JAA ang isang useless na member ng 8 taon. Malamang ay nakipag-negotiate daw siya sa JAA upang mapahaba pa ang buhay nito. Inamin naman yun ni Nagumo at sinabing, important witness daw sa pagkawala ni Uzuki si Kindaka. Kaya naman, hindi pwedeng basta mamatay na lang ito. Brinang up naman nito ang important mission niya. Tinanong nito kung may nalaman na ba daw siya tungkol sa pagkamatay ni Ryan Akao. Unfortunately, sa ngayon, wala pa din daw nalalaman na bago si Yatsumira tungkol dun. Pero, nag-conduct daw siya ng deep dive investigation at nalaman na may ginawa si Ryan Akao bago pa siya nawala. Nagulat naman si Nagumo nang marinig yun at tinanong, anong klaseng investigasyon daw? Gaya daw ng nalalaman nito, ang bawat JAA assassin ay merong ID number. Ginagamit yun para sa mga official records kapag nasa mission sila o kaya naman kapag namatay. Obviously, idiot lang daw ang mag-share ng number niya sa kahit na kanino. Hindi naman makapaniwala si Shin na meron itong access sa JAA database at tinanong, paano nangyari yun? Sagot nitong, may connections daw siya bilang dating number 2 sa JAA nang imbestigahan daw nito ang records ni Akao, may napansin nitong kakaiba. 8 taon na daw na walang trace kay Akao, pero ilang buwan ang nakakaraan, nagkaroon ng record na inaccess nito ang JAA site. Na-shock si Nagumo sa revelation nito at may inabot si Yatsumira sa kanya. Proof ito na si Ryan Akao pala ang nag-issue ng billion yen bounty sa ulo ni Sakamoto. Gulat na gulat si Nagumo na hindi pala si Slur ang gumawa nun pero si Akao.
Pero ridiculous daw yun. Halatang namang pinik ito ni Slur upang takpan ang mga footprints niya. Isa pa, nakita daw nila mismo ang bangkay ni Akao. Tila may bigla namang naalala si Nagumo, strange daw na magpapakandahirap pa ang isang tao na maglagay ng 1 billion na yen na bounty sa isang retired assassin. Inalala niya ang usapan nila noong magkakaibigan, kung saan nabanggit na ang mga bounty kina Higuchi at Kobayashi ay 400 at 600 million yen. Sinabi noon ni Ryan na sa tingin ay worth a billion si Sakamoto. Napatigil si Nagumo at inisip na maaaring si Akao ay buhay pa. Lipat naman sa isang warehouse, may naglalaro ng bola. Sinipa yun ni Mafuyo na siya namang sinalo ni Gako gamit ang kaliwang kamay niya. Naglalaro pala sila ng football, at naiinis si Mafuyo dahil ilang beses na daw siyang na-block nito at hindi daw fair yun. Napakomment naman si Tora Amaro na pinaiyak na daw niya ito, habang sinabi naman ni Keshima na hindi daw yun very mature para kay Gako. Pero sa isip-isip nito, nais niya lang daw na siya naman ang sumipa na ng bola. Nag-walk out na si Mafuyo at sinabing maihiga na daw siya sa kama, habang nag-volunteer naman si Tor Amaro na siya naman daw ang sisipa. Sagot naman ni Gako na pagod na daw siyang mag-goalkeep. Sinabi naman ni Keshima na siya daw ang makikipaglaro kay Tor Amaro, pero hindi niya ito tinanggap. Habang nagbabasa, may biglang narinig na tunog si Slur. May pumasok at nagtanong anong klaseng lugar daw ba yun dahil napakadumi. Kinuha nito ang bola at sinipa. Napatingin naman si Gako at bigla na lang pinatama sa tiyan nito ang bola. Sa sobrang lakas nga ng impact nito ay nawarak ang pader. Duguan man, mukhang masaya si Gako nang makita ang taong yun nang sabihing, long time no see. Sila pala ay sina Kumenomi at Haruma. Tinawag namang twerp ni Kumenomi si Gako at dapat daw ay Miss Kumenomi ang tawag nito sa kanya. Hindi naman nakasagot si Gako dito, habang bakas ang kaba sa mukha nila ni Slur. Hindi makapaniwala si Keshima na nagawa nitong patahimikin si Gako. Sinuntok naman sa likod ni Gako si Haruma at tinanong kung gusto daw ba niyang ng unting exercise matapos noon. Sagot naman nitong pagod daw siya sa haba ng biyahe nila at kay Kumenomi na lang daw ito makipaglaro. G naman ito doon, habang tinanong ni Haruma kay Slur na tinawag nitong Kay, kung ano daw ang next move nila. Sagot nitong, sisirain daw nila ang order at nais niya daw ang tulong nila para doon. Sagot naman ni Haruma na dapat ay kumilos na sila agad, strike while the iron is hot. Tinanong naman si Slur ni Keshima kung sino daw ang mga taong yun at dahil dun na-realize niya na dapat ay ipakilala niya sila. Yun daw ay sina Haruma at Kumenomi. Kasamahan daw nila ni Gako sila sa Alcamar Orphanage. Hinanap naman ni Slur sina Gozo at Tenkyu at sagot nilang, susunod na lang daw sila. Napatahimik naman si Keshima at hindi makapaniwala na galing sila sa Alcamar Orphanage at meron pang 2 paparating. Tinanong naman siya ni Kumenomi kung sino daw ito. Sagot niyang, Keshima. Pinapatanggal nito ang mask niya kapag nagpapakilala daw, pero humingi ng tawad si Keshima. Ipapakita niya lang daw ang tunay na mukha nito, kapag mapagkakatiwalaan niya na ito. Nagulat naman ang lahat sa sinabi nito at wika ni Gako, hindi kailangang maging ganun si Keshima. Nag-sorry siya dito at sinabing, may sarili daw siyang rules. Tinitigan naman siya nito habang nakaangat ang kamay niya. Pinatitigil ito ni Gako pero laser-focused lang ang mata ni Kumenomi kay Keshima na bigla niya na lang nahablat sa damit sabay tanggal ng deer mask nito. Ngayong nakita na nito ang mukha niya, sinabi nitong nice to meet you sa kanya. Gulat naman si Keshima sa nangyari. Parang nahila daw siya nito papalapit sa kanya. Dagdag ni Haruma, ayos daw na meron itong sariling rules pero wag niya daw kakalimutan na ang purpose ng rules ay para maprotektahan ang sarili niya sa panganib. Natuwa naman si Slur na tapos na sila sa introductions. Habang nanunood sa gilid, hindi naman makapaniwala si Tor Amaro sa ginawa ng babae. Sa isang iglap lang ay nahila nito si Keshima habang inisip naman ni Mafuyo kung telekinesis daw ba yun. Napatingin naman sa kanila si Kumenomi, kaya nagpakilala si Mafuyo dito at tinanggal ang mask niya habang nagpakilala din si Tor Amaro dito. Nagulat naman siya sa ginawa ni Mafuyo, habang panay ito ni Kumenomi at sinabing, ayos daw dahil marunong silang magpakilala ng sarili nila. Inisip naman ni Tor Amaro na good suck up daw si Mafuyo.
Habang sa gilid, inisip ni Kashima na kapag kasama nila sila, ang grupo daw nila ay match na para sa order. Pero bakit daw kaya meron siyang bad feeling sa gut niya? Samantala, nasa airport naman ang pamilya ni Sakamoto. Hinatid sila nito para sa flight nila papuntang Thailand. Pinaalalahan silang huwag mag-overeat dun. Tinanong naman ni Hana si Shin kung hindi ba daw ito sasama sa Shizuoka sa kanila. Sagot naman nitong, magpalitan daw na lang sila ng souvenirs pagkabalik at pumayag naman ito. Pinakiusapan naman ni Sakamoto si Lu, na alagaan ang mag-ina niya at sagot nitong, siya na daw ang bahala sa kanila. Mag-ingat daw sila dun. Isa pa, may kinuha ito sa bag niya at sinabing pinapabigay daw yun ni Wutang sa kanya. Natuwa naman si Sakamoto dahil fast worker daw ito. Balik tanaw sa naging pag-uusap nila ni Wutang, nalaman nitong nais nilang gamitin ito ang info na nakuha nila sa JCC tungkol sa abandoned warehouse, upang malocate ang hideout ni Slur. Umalma naman ito at sinabing, busy daw siya. Pero nagpasalamat si Shin dito at sinabing, siya daw kasi ang magaling sa mga ganong bagay. Isa pa, kailangan daw nila yun ASAP. Umalis na ito at sinabi niya na daw sa kanila na gagawin niya lang ang gusto niya. Isa pa, hindi daw sapat mga clues na yun. Bigla namang inilabas ni Shin ang mga cookies na binake daw ni Lu. Kaya naman humarap ito at kinuha yun, sabay sabing bigyan lang daw nila siya ng 3 araw. Kumaget na si Wutang sa cookies na yun sa sobrang excitement, pero ang totoo, ay si Shin lang pala ang gumawa nun. Sa isip-isip niya, hindi niya pa natikman yun kaya sana daw ay okay naman ang lasa. Lipat muli sa airport, binanggit ni Amane na may matagal na daw itong iniisip. Paano daw sila makakaboard sa plane? Hindi naman alam ni Shin ano ang ibig sabihin nito. Pero paglilinaw niya, bawal daw sa flight ang mga weapon, may 3-section staff siya, may glove si Shin at rifle si Heisuke. Hindi nila naisip yun kaya naman gulat na gulat sila. Tinanong ni Heisuke ano daw ang gagawin niya kung wala siyang rifle. Inamin naman ni Shin na hindi niya daw naisip na wala silang dala noong JCC test. Sagot naman ni Sakamoto na wag daw silang mag-alala dahil yun ang gate nila. Nagtaka naman ang dalawa sa tinuro nitong gate. Pinadaan na nga sa X-ray machine ang bag nila at isang babaeng nagba-bubblegum ang bantay nito. Kitang-kita na puno ng patalim, baril at bala ang bag pero hinayaan lang ito ng bantay at sinabing good to go na daw sila. Nagtaka naman si Shin sa kung gaano kadali yun at sagot ni Sakamoto na special gate daw yun para sa mga assassin missions. Pero kailangan mag-apply in advance para dun. Sa loob ng eroplano, tinanong naman ni Heisuke ano na nga daw ulit ang gagawin nila sa Thailand. Hindi naman sila makapaniwala na ngayon lang siya nagtatanong noon. Sagot ni Shin na ang point daw ng trip na yon ay una, malocate ang hideout ni Slur at mahuli si Uzuki. Samantala, busy naman sa gilid si Amane na mag-aral ng Thai language habang nagbabasa ng libro. Dagdag ni Shin, ikalawang rason ng pagpunta nila dun ay upang ma-prevent si Akira na magkaroon ng contact kay Uzuki. Dalawa daw ang rason. Sinabi naman ni Sakamoto na kung iiwan lang daw nila yun sa jaw, may risk na makuha si Akira bilang collaborator. Kaya naman, nakasalalay daw sa kanila yun. Napakamot ulo na lang si Heisuke at sinabing kuha niya na daw. Napatingin naman si Shin dito at tinanong kung okay lang daw ba siya. Mukhang kabado ito dahil yun ang unang mission niya after a while. Matapos ang ilang saglit, dumating na nga sila sa kanilang destinasyon, ang Bangkok, Thailand. Nagulat naman si Heisuke nang marealize na nawawala daw ang bag niya. Payo naman ni Shin na wag daw itong mag-freak out dahil kailangan niya lang maghintay. Umoki naman ito at pinona na sila. Susunod na lang daw ito, ngunit 15 minutes later hindi pa din niya nakikita ang bag niya sa conveyor belt. Sinabihan nito si Heisuke na one last round na lang daw. Halatang worried si Heisuke dahil wala itong magagawa kung wala ang mga gamit niya. Saktong napansin naman na nila finally na lumabas na ang malita nito. Nang kukuhanin niya na ito, hinayla yun ni Hyo. Nagtataka ito at sinabing ang lakas daw ng loob niya. Tinanong nito kung sinusubukan daw ba niyang nakawin ang bag nito. Gulat naman si Heisuke dito, at hindi pa niya kilala ito. Kaya't sa isip niya, ang lalaki daw talaga ng mga foreigners. Pero daing niya, sa kanya daw ang suitcase na yun kaya't bitawan niya.
Hindi naman makapaniwala si Hyo na ayun daw pala ang tinatawag na brazen thief. Pinabitawan niya yun sa kanya at nagbanta. Nag-sorry naman si Heisuke dito pero ganun din daw siya. Wala na daw siyang oras upang makipaglaban pa. Sa inis ni Hyo ay hinagis niya ito sa gilid. At sa sobrang lakas nga nito ay nawarak ang pader kung saan tumama ito. Halatang nasakatan si Heisuke doon. Pero lumuhad pa din ito kay Hyo at nakiusap na ibalik yun dahil sobrang importante daw yun para sa kanya. Nabahala naman si Hyo sa ginawa nito at inisip kung wala ba daw siyang pride. Kaya naman, binuksan nito ang malita upang ma-prove na hindi sa kanya on. Dagdag nito, maraming tao daw ang may pare-parehas na suitcase sa airport. Tinawag niya itong moron. Gulat na guwalt naman si Heisuke nang ma-realize na hindi nga kanya yun. Kaya't napatanong siya kung saan daw kaya talaga napunta yung kanya. Habang naglalakad naman si Hyo paalis, sinabi nito na lost baggage na daw yun kaya naman, give up niya na. Habang nakaluhod pa din, sinabi ni Heisuke na hindi daw pwede. Napabuntong hininga naman si Hyo nang tanungin kung may mahalagang bagay daw ba dun. Sumagot itong wala naman daw, cheap lang, pero, kung wala daw yun ay hindi niya matutulungan ang kaibigan niyang in need. Napatingin tuloy si Hyo dito at hindi makapaniwala na umiiyak ito para sa kaibigan niya. May tinawagan ito at sinabing sumakit daw ang tiyan niya kaya mal-elate siya ng isang oras. Pinatayo niya naman si Heisuke at biglang sinabi na tutulungan niya daw itong mahanap ang bag niya. Hindi naman ito makapaniwala dun. Sagot nitong may 1 hour lang daw sila kaya't kumilos na siya. Tumayo na nga bigla si Heisuke at nagpasalamat sa kanya. Sabay tanong kung ano ang pangalan nito. Nagpakilala siyang si Hyo at natuwa naman si Heisuke sa pangalan niya. Pinansin nitong ang galing niyang maghapon pero sagot nitong, syempre hapon daw siya. Tumawag naman si Heisuke kay Shin upang sabihan nitong nawawala pa din ang bag niya. Hindi naman ito makapaniwala nang sinabi nitong mauna na daw muna sila. Concerned siya para dito dahil hindi raw siya marunong mag-English, kaya't ano ang gagawin niya? Sagot naman ni Heisuke na okay lang daw dahil may nakilala siyang kaibigan. Hahabol na lang daw siya sa kanila mamaya. Kinumpirma naman ni Shin ang tungkol sa kaibigan na yon, pero binaba na nito ang phone. Nag-aya na din si Amane na mauna na sila, since wala na silang oras para doon. Anyway, siya naman daw ang Dragoon, ang legendary sniper na may unbeatable record sa JCC, kaya naman, magiging okay lang daw yun. Pero sa isip-isip ni Shin, kaya nga siya worried dahil si Heisuke yun. Sa airport naman, pagdating sa may baggage assistance counter, nalaman ni Heisuke na wala daw pala dun ang bag niya. Kaya naman gulat na gulat ito. Ipinakita ng tao dun ang CCTV sa may conveyor belt at sinabing, nakuha na daw ang bag na yun kanina pang 30 minutes ago. Nakilala nito ang bag niya sa footage ngunit, nang tanungin ni Hyo kung kilala nito ang kumuha, sinabi ni Heisuke na wala siyang ideya. Dahil doon, nalaman nilang pagnanakaw yun, kaya naman dapat ay pumunta daw sila sa pulis. Tinawag naman ni Heisuke ang pansin nila dahil nandun lang pala sa area ang hinahanap nilang lalaki. Natukoy nila ito at sinundan. Habang nasa street ng Bangkok, hinabol naman ito nila Hyo at pinatigil habang daladala ang suitcase. Gayunpaman, tumakas lang ito sa kanila at sumakay sa taas ng tuktok, ang motorized rickshaw sa Thailand na ginagamit bilang mode of transportation dun. Pinagmamadali ni Hyo ito dahil nakakalayo na daw ang magnanakaw. Habang tumatakbo, hindi naman napansin ni Heisuke ang paparating na tuktok at nabangga ito. Tinanong naman ni Hyo ano ang ginagawa nito. Hinayla niya ito at sinabing hindi ba daw mahalaga ang bag na yun para sa kanya. Bigla na lang niya itong hinagis ng napakalayo at sinabing, then kunin niya daw yun. Saktong nagland ito sa taas ng tuktok kung saan nakasakay ang magnanakaw. Meron itong patalim na nilabas, kaya naman nabahala si Hyo para kay Heisuke. Curious siya kung assassin daw ba yun at napatingin lang ang lalaki sa kanya. Kung ganun daw, then hindi kailangang mag-hold back ni Hyo. Buong lakas nito tinarget ang lalaki, dahilan upang mabarag ang tuktok na sinasakyan nila. Hindi inasahan ni Heisuke na sobrang lakas pala ni Hyo at napaisip kung sino daw kaya yun. Samantala, hindi pa din naalis ang mata ni Hyo sa target nila,
na maliksi namang tumalon sa may bubong ng building doon. Base raw sa paggalaw nito, mukhang hindi daw small fry ito at natuwa naman si Hyo dahil maaaring may alam daw ito tungkol kay Slur. Pinatayo na nito si Hae-soke at sinabing aalis na daw sila. Sa gilid, inisip naman nitong kapag nalaman kaya nitong ex-assassin siya ay patayin siya ni Hyo. Habang tumatalon from building to building ang lalaking kumuha ng suitcase, inisip nito kung gaano kalakas si Hyo. Hindi daw yun ang nabanggit sa kanya, kaya naman dapat ay dumiretso na ito sa spot. Sumakay naman si Hyo sa isang motor habang nasa likod nito si Hae-soke na sinabihan siyang sobrang bilis niya daw. Gayunpaman, pinatahimik siya nito at hinabol ang lalaki sa bubong. Nang makita ang target, tumalon si Hae-soke papunta sa kanya upang makuha ang bag nito. Ngunit tinulak lang siya ng lalaki pababa ng building na yun. Nagulat naman sina Hyo sa nangyari at sa nakitang pagbagsak nito. Hinabol at napatigil pa nga ito ng iba't ibang hayop gaya na lang ng mga elepante. Kaya naman, sinabihan siya ni Hyo na tigilan na daw ang pagme-mess around. Nais daw bang makuha niya ang bag niya o hindi? Inalala nito ang sinabi ni Hae-soke at inisip na masyado ata siyang nag-e-expect dito. Kaya naman, pinagpahinga niya na lang ito at sinabing, siya na daw ang bahala dun. Gayunpaman, hindi pumayag ito at pilit na tumayo. Aniya, yun daw ang pride niya. Inalala nito nang sabihan siya ni Sakamoto noon na wala pa daw siyang nakatapat na kasing galing niya na sniper. Kaya naman kailangan niya daw makuha yun gamit ang sarili niyang mga kamay. Napansin naman ng mga tao sa gilid na nababalot daw ng coconut si Hae-soke at tinawag itong loser. Dahil dun, tinignan sila ng masama ni Hyo at inisip ano ba daw ang ginagawa niya anyway. The more na panuurin niya ang loser na yun, mas lalo daw siyang naiirita. Kaya naman, nagtataka ito bakit niya siya tinutulungan. May bigla itong naalala, sinabihan siya noong, pasok naman daw ang looks niya sa part, pero sa lahat ng assassin na na-meet ni Yatsumira, siya daw ang may pinaka-least na talent. Balik tanaw ito noong 20 anyos pa lang siya, inisip nito sino daw ba ang nagsasabi ng ganong mga bagay. Inamin niyang clumsy siya at slow. Twice kumpara sa iba ang tinatagal upang matutunan niya ang mga bagay-bagay. Kaya naman determinado itong mag-make-up sa kawalan ng talent niya sa effort. Napansin siya noon ng mga kasamahan niya sa gym na antagal niya na doon at pinaalalahan na wag overwork ang sarili to death. Pero sagot niyang okay lang siya. Sa isip-isip nito, hindi yun maiintindihan ng mga taong may talent. Hindi daw painful ang working hard. Ang mas masakit ay ang harapin ang mga moments of failure. Ngunit araw-araw daw siyang nag-training hanggang sa mag-bleed. Bilang resulta, nakatayo siya side by side sa mga genius monsters na kasamahan nito sa order. Lipat sa present, habang nakatingin kay Hae-soke, naintindihan niyang nakikita niya ang sarili niya dito. Nakita naman na ni Hae-soke sa taas ng kabilang ginagawang building ang magnanakaw. Ngunit sinabi ni Hyo na hindi niya daw ito maabot dun kaya't kalimutan niya na. Gayunpaman, biglang tumalon si Hae-soke at sa tulong ni Pisoke ay naabot nito ang malita niya sa kabila. Nagulat naman si Hyo sa ginawa nito. Dahil dun, napatilapon ang dalawa at natuwa naman si Hae-soke na nakuha niya ito sa tulong ni Pisoke, at nagpasalamat siya dito. Sumunod naman si Hyo sa kanila at sinabing may guts daw siya, kaya't napa-thank si Hae-soke dito. Tumakas naman ang magnanakaw at tumalon, gayunpaman late na daw ito. Binuksan naman ni Hae-soke ang malita niya at kinuha ang rifle nito. Tinutok niya ito sa magnanakaw at pinatama ang bala sa bakal doon at nag-ricochet ito, bagay na ikinagulat ng magnanakaw. Hindi makapaniwala si Hyo nang makita ang rifle niya at malamang isang assassin din ito. Higit pa doon, sa isang tira lang daw nito, nakita niya kung gaano ang loser na yun ay nag-struggle upang magawa ang one-shot na yun. Nabahala naman si Hae-soke dahil pinaputok niya ang baril niya at baka malaman nitong ex-assassin siya. Sinabi naman ni Hyo na masyado daw obvious yun at tinawag siyang idiot. Nagulat naman si Hae-soke nang sabihin nitong gusto niya daw siya. Hindi naman makapaniwala si Hae-soke at nagpasalamat muli dito. Gayunpaman, bigla na lang nagpakita sa likod si Kumenomi, na siyang napasat ang magnanakaw pagkaapak nito sa kanya. Nagulat naman ang dalawa dahil doon at sinabi nitong,
medyo matagal daw bago nila siya napapunta dun. Tinanong nito sino daw sa kanila si Hyo, pero dagdag niya, sino daw ba ang may pake? Humarap siya sa kanila at tinanong, sino daw sa kanila ang nasa order? Curious naman si Hae So-ke kung sino yun, pero winarnagan siya ni Hyo na wag gagalaw. Na-realize ni Hyo na isa siya sa mga assassin ni X at masama lang ang tingin nito sa kanya. Dahil dun, nalaman ni Kumenomi na si Hyo pala ang hinahanap nito. Nabahala naman ang dalawa nang lumapit ito. Biglang tinutok ni Hae So-ke ang rifle niya dito, pero mabilis na nakatalon si Kumenomi papunta sa kanya, at sinipa ang baril nito, sabay tapat ng mga daliri niya kay Hyo. Dahil dun, napunit ang tenga nito at nagdugo, dahilan upang mapagalaw si Hyo, bagay na ikinagulat ni Hae So-ke. Inisip ni Hyo kung paano yun nangyari hindi naman daw siya nahawakan nito. Nakuha ni Kumenomi ang kanang tenga nito at sinabing, hindi ba daw siya ang kumuha ng tenga ni Gako? Palagi na lang daw ganun si Gako at hindi nagsasabi kahit na nabubuli ito. Dinurog niya ang tenga na yun sa palad niya sa inis. Tinanong naman ni Hyo sino daw ba si Gako, dahil hindi niya pa narinig ang tungkol sa kanya. Nagulat naman si Kumenomi doon at tinanong, then sino daw ang tumarget kay Gako at dalhin niya sila doon. Serious mode naman si Hyo na nag-sorry dahil hindi niya daw alam. Masyadong maraming tao daw ang pwedeng gumawa nun. Hinanda nito ang kamao niya at maliksing tumalon, upang patamaan ang ulo ni Kumenomi. Sinuntok niya ito ng sobrang lakas, dahilan upang mabutas ang itaas ng building at bumagsak siya sa bawat floor ng ginawang building hanggang sa baba. Sobrang strange daw ng pangyayari, sinabi ni Hae So-ke kay Pi-so-ke. Hinayla naman siya ni Hyo at sinabihan silang umalis na daw dun, since siya ang target nito, bagay na ikinagulat ni Hae So-ke. Dagdag niya, ang trabaho daw ng magnanakaw ay ang dalhin siya dun. Ibig sabihin daw ba nun ay na-mix up ang bags nila? Tanong ni Hae So-ke. Sagot nitong oo, ang mga damas daw na gaya nun ay hindi daw nagtatagal sa battlefield. Nag-sorry ito at na-involve pa daw siya, pero siya na daw ang bahala mula dun. Concerned naman si Hae So-ke kung okay lang ba daw ito dahil natanggal ng tenga niya. Isa pa, hindi niya daw maintindihan pero sobrang freaky daw ng babaeng yun. Tila wala kagalos-galos si Kumenomi habang nakatayo lang at nakatitig sa kanila sa taas. Hindi makapaniwala si Hyo na ni hindi man lang ito na-disturb sa ginawa niya at inisip kung anong klaseng trick daw kaya yun. Sinabi naman ni Kumenomi na hindi daw siya makapaniwalang, nadali nila si Mr. Uda at dahil doon ay pagbabayaran daw nila yun. Lipat sa may warehouse, tinanong ni Kashima sino daw ba si Kumenomi. Curious tuloy si Gako kung na-freak out daw ba siya dahil doon. Itinanggi niya naman yun at sinabing, nang mag-clash daw sila kanina lang, ay naamoy nito ang panganib. Sagot naman ni Gako na hindi pa daw kasi siya nito natatanggap bilang kaibigan, bagay na ipinagtaka nito. Huwag daw siyang magkaroon ng wrong idea, wika ni Sir. Mukhang harsh lang daw ito, pero sobrang caring daw si Kumenomi. Palagi lang daw talaga itong may extreme personality. Sa mundo kasi niya, meron lamang dalawang klase ng tao, kaibigan at kaaway. At dahil dun, merciless daw siya sa sinumang manakit sa mga kaibigan niya. Napaisip naman si Kashima kung kaaway daw ba siya. Dahil dun, pinaalalahan siya ni Gako na maging sobrang maingat. Si Kumenomi daw ang worst possible opponent para sa katawan nito. Balik sa laban ni Kumenomi, meron itong suot na glove na nag-emit ng electricity. Dahil dun, nagawa nitong mahayla ang mga bakal, nails, at tubo kahit na nakapako baon pa ito. Nagulat si Hyo nang ma-realize na electromagnet yun. Hindi naman makapaniwala si Hae So-ke nang bigla na lang silang tinarget ni Kumenomi ng mga objects na nakuha nito doon sa baba. Dahil doon, binuhat siya ni Hyo sa kaliwang kamay at tumakas. Naisip naman ni Hyo na kaya nitong mag-switch on and off ng sobrang bilis. Binitawan na nito si Hae So-ke at tinignan ang muli na namang aatake na si Kumenomi, na siyang tumalon ng napakataas. Inihanda na nito ang kamao niya. Gayunpaman, nang paggalawin niya lang kamay niyang may electromagnet glove, ay nagawa nitong malaunch ang mga bakal na tubo mula sa likod ni Hyo at patamain ito sa katawan niya. Dahil doon, napatila po nito sa baba kung saan merong dumaang bus.
Tumama ito sa harap ng public bus, dahilan upang dumiretso siya sa loob nito. Nakalanding man siya ng maayos, nabala ito nang makita ang mga bakal doon na ginamit naman upang sakalin siya at eye-trap sa ceiling ng bus. Gulat naman ang mga pasahero dahil sa na-witness nila. Pati ang mga relo at belt nila ay na-magnet ni Kumenomi na siya namang nasa bubong ng bus. Nang papalapit na siya sa isang expressway sign, tinutok niya ang kamay niya doon upang kumapit doon, habang hinayla naman ito gamit ang kanang kamay si Hyo, dahilan upang maverak ang bubong ng bus. Nang makita ni Kumenomi na may paparating na kotse, doon niya hinagis at pinatama si Hyo, dahilan upang maverak ang ito. Dahil sa nangyari, napakomento lang si Hyo ng interesting. Habang curious naman si Kumenomi kung na-enjoy daw ba nito ang pain. Bigla namang nag-click ang kaliwang tenga ni Hyo, at yun pala ay dahil na magnet ni Kumenomi ang mga earrings niya at gold chain. Inisip ni Hyo na real pain daw ang electromagnetic powers, lalo na't puno ng magnetic objects ang city na yon. Dahil dun, ang buong city daw ay arsenal niya. Nakatingin lang sa kanya si Kumenomi na nasa taas pa din ng bus, nang may dumaang tuktok sa gilid nila. Nagulat ang diver nito nang bigla na lang umangat ang tuktok niya at lumipad. Yun pala ay dahil lumipat na sa gilid ng bus si Kumenomi at minagnet nito ang tuktok upang ibato kay Hyo na siyang nasa may kotse. Mabilis naman itong nakailag, habang tuluyan nang nawarak ang kotse na yon. Managnit ni Kumenomi ang mga natanggal na car parts sa paligid at ginamit upang atakihin mula sa likod si Hyo. Ginamit niya ito upang mapalapit si Hyo sa kanya, dahilan upang magkaroon siya ng pagkakataon na matamaan ng malakas na suntok ang tiyan nito. Na-shock naman si Kumenomi nang ngumiti lang si Hyo at sinabing, nababasa niya na daw ang mga pag-atake nito. Napalayo naman ito sa kanya at sinabi ni Hyo na masyado daw itong excited. Nagsuot siya ng brass knuckles at sinabing, turn niya na daw ngayon. Hindi naman nagpahuli si Kumenomi, na siyang ginamit muli ang glove niya upang kumuha ng mga bakal na siyang pinatama niya kay Hyo. Gayunpaman, nagawa nitong suntukin ang mga bakal na yun, upang mapatamaan direkta sa katawan si Kumenomi. Nagkaroon ng butas ang mga bakal na tinapon nito dahil sa malakas na impact pero kahit na timaan ito, wika ni Kumenomi, weak daw yun. Sagot naman ni Hyo na hindi pa daw yun sapat upang mapatigil na ma-blast away. Tumalon-talon naman si Hyo upang pumosisyon sa taas ng isang building. Inisip ni Kumenomi na sa powerful enough daw ito upang maverak ang bakal, which is hindi humanly possible. Para daw itong jackhammer, at halatang masama ang tama na natamo nito kay Hyo. Wika ni Hyo, may natutunan daw siya sa boss niya at yun ay, minsan, kayang masurpass ng willpower ang teknik. Pinatahimik naman siya ni Kumenomi at hinayla nito ang malalaking mga signage ng shops doon sa building upang targetin si Hyo. Gayunpaman ay nakailag ito at sinabing, if kaya daw ma-maximize ang weight at speed, kahit ang kamao ay pwedeng maging cannonball. Pinatama nito ang kamao niyang may knuckles sa patong-patong na bakal na nakapagitan sa kanilang dalawa ni Kumenomi. At sa sobrang lakas nga ng suntok nito ay nagawa niyang mabutas ito sa gitna at mapatamaan si Kumenomi sa kabilang side. Tinawag naman siyang meathead nito nang mapatilapon siya sa malayo. Duguan man, hindi pa rin sumuko si Kumenomi at minagnet ang mga kutsilyo na ibinibenta ng mga local sa market. Pinagsama-sama niya ang mga kustilyong yun at ginamit upang atakihin si Hyo. Gayunpaman, napansin nitong may mga sibilyan sa likod niya, kaya't hindi ito umilag para di sila ang tamaan nito. Nadali siya ng mga kutsilyo yun sa balikat. Bigla namang tumakbo ang dalawang nasa likod niya nang mapansin yun. Wika ni Kumenomi, nakakreepyhan daw siya dito, dahil iniisip niyang bayani siya or something. Sagot naman nitong, ang pag-atake daw na yun ay hindi worth it na iwasan. Muli namang umatake si Kumenomi at sinabing, dahil daw sa softie na gaya niya sa order, na wala ang natitirang respeto na meron siya para dito. Huwag daw siyang mag-alala, sagot ni Hyo. Siya na daw ang bahala sa kanya in the name of the order. Inasahan naman ni Kumenomi ang sasabihin nito at nagulat si Hyo. Sinabi ni Kumenomi na palagi na lang daw nilang binabanggit ang order this and order that. Ang lahat ng mga kasapi daw nito ay iniisip na mga god sila or something.
At dahil nakita niya daw siya, masaya daw siyang hindi nangyari yun. At nang tanungin ni Hyo ano ang tinutukoy nito, at sagot niya lang ay who knows. Muli, ginamit ni Kumenomi ang electromagnet glove niya, upang kunin ang mga tornilyo na nakakabit sa gilid. Minagnet niya ito papunta sa kanyang palad. Shinarge niya ang 2 tornilyo na yun upang gamiting weapon, bagay na ikinagulat ni Hyo. Bigla niya itong tinira at ginamit bilang coil gun. Ngunit hindi pala para kay Hyo, kung hindi sa batang tumatakbo sa likod nito. Natakot naman ang bata dahil doon, pero hinaranggan ito ni Hyo gamit ang mga kamao niya. Gayunpaman, tumagos pa din ito doon, dahilan upang matamaan siya sa mata at balikat. Inisip naman nitong ang mga pag-atake daw na yun ay set up para sa one shot na yun. Sinabi naman ni Kumenomi na yun na daw ang the end, kaya naman, meron na lang siyang huling sasabihin. Muli, kumuha ito ng isang pako at shinarge, sabay sabing ang personality niya daw ay fatally incompatible sa pagiging assassin. Habang nabulag na nga ang kaliwang mata ni Hyo, nainis ito dahil siya daw ang nakakaalam nun best. Nang patamaan siya ni Kumenomi, inisip nitong hindi siya pwedeng maging tunay na assassin. Palagi niya daw naiisip ang mga bagay na hindi niya na dapat iniisip. Inamin niyang hindi niya kayang maging katulad ni Nagumo na walang illusions tungkol sa mga ginagawa niya. O kaya naman, wala daw siyang guts na maging legit at mag-quit gaya ni Sakamoto. All this time, nagwa-work hard lang daw siya. Wala daw siyang lakas ng loob upang itapon lang ang lahat ng yun, dahil lang hindi ito bagay sa kanya. What a joke, naisip nito. May parte sa kanya ang satisfied nang mamamatay siya bilang miyembro ng order. Tinanggap na nito yun, pero bigla na lang na-deflect ang nail ng isang bullet, bagay na ikinagulat ni Hyo. May tumatakbo sa likod nito na nagsabing, siya na daw ang kalabanin nito mula ngayon. Si Heisuke pala yun pero yun lang daw pala ang nais niyang sabihin pero masyado daw silang nakakatakot. Tinignan naman siya parehas ni Hyo at Kumenomi. Nilapitan ni Heisuke si Hyo, at tinanong kung okay lang ba daw ito. Tinanong naman siya nito kung bakit pa daw ito bumalik, bagay na ikinagulat niya. Wika ni Hyo, mamatay din daw ito, kaya naman umalis na siya doon. Hindi naman pumayag si Heisuke at sinabing wag daw itong magsimulang ma-attach sa kanya. Sagot naman ni Hyo na hindi man daw ito much of an assassin, pero kahit na daw siya ay dapat naiintindihan na yon. Wika naman ni Heisuke na kung naniniwala daw talaga siya doon, then wala na siya dapat pake sa kung ano ang mangyayari sa kanya. Tinawag naman itong stupid brat ni Hyo dahil doon. Samantala, from afar, inisip ni Kumenomi na nagawa nitong madali ang coil gun niya mula sa malayo. Inisip niya kung swerte lang ba daw yun. Gayunpaman, wala na daw itong pake. Muli, kumuha ito ng tornilyo na shinarge, upang gamitin muli ang coil gun. Hinaranggan naman ni Hyo si Heisuke at sinabihan na mag-step back. Gayunpaman, inangat nito ang rifle niya at tinarget ang tornilyo na nasa palad ni Kumenomi. Gulat naman ito kung saan nanggaling yon. Wika ni Heisuke, masyado daw matagal bago ito tumira. Nag-sorry siya pero pagdating daw sa sniping, sa tingin niya ay hindi siya matatalo. Nagulat naman sila dun at tinawag ni Hyo na idiot si Heisuke, bagay na ikinagulat nito. Aniya, bakit hindi ito nag-headshot? Hindi naman makasagot agad si Heisuke dun. Tinanong ni Kumenomi kung inaasar niya daw ba siya at kinabahan nito. Muling nag-ipon ng mga bakal si Kumenomi at sinabing, ni hindi daw ito handa upang pumatay. Ano daw ang gagawin ng wimp na gaya niya sa laban na gaya nun? Sinabi naman ni Hyo kay Heisuke, na kahit na daw gaano ito kagaling na sniper, kung hindi ito handang pumatay, then in the way daw ito. Pina-shut up naman sila nito at sinabing, wala daw siyang pake sa rules nila, bagay na ipinagtaka ng dalawa. Dagdag niya, lumalaban daw siya upang protektahan ang kaibigan niya. At normally, iba-iba daw ang rason ng mga tao upang lumaban. Kung may problema daw sila dun, then lumapit sila sa kanya. Inisip naman ni Hyo ang sinabi nito, at kung siya ba ang tinutukoy nitong kaibigan. Napangiti naman siya dahil dun, habang comment lang ni Kumenomi na whatever. May malaking gap daw sa skill, sa pagitan ng mga assassins. At walang kwenta ang mga salita lang.
Muli gamit ang electromagnet gloves nito, ay pinabagsak niya ang mga signage at street light upang targetin sila. Pumosisyon naman si Heisuke upang tumira, ngunit tinamaan siya ng bakal sa pisngi at napapikit. Muli namang naghanda si Kumenomi pero binaril niya ito. Bamanda ang tira na yun upang kahit na may mga balakid ay matamaan ito ang target niya. Hindi naman makapaniwala si Kumenomi na kaya nitong mag-control ng ricochet shots. Pinatamaan nito ang kamay niya at bigla na lang itong nawala sa harap ni Kumenomi, at yun ay dahil hinayla ito ni Hyo upang dalhin sa taas ng isang building. Inisip ni Hyo na mostly ang mga bala ay gawa sa lead. Kaya naman, hindi ito apektado ng magnetic forces. Isa pa, kaya daw nitong umatake long distance gamit ang ricochet shots. Nagpasalamat naman si Heisuke dito. Naisip ni Hyo na maaaring siya ang worst possible enemy ng Magnet Lady na yun. Samantala, sinabi ni Kumenomi na laban sa isang sniper, ang kailangan niya lang daw gawin ay ang makalapit dito. Sinabi niyang small fry lang daw ito at ginamit muli ang glove niya upang mahayla ang sarili mula sa baba, papunta sa bakal sa likod ni Heisuke. Hindi niya naman ito inasahan, pero iniligtas siya ni Hyo na siyang sumapak dito. Nairita si Kumenomi dahil nakaka-recover na daw si Hyo. Umaatake daw sila with a good mix ng long at close range attacks. At simula nang magpakita daw ang sniper, ay hindi na umaayon sa kanya ang mga bagay-bagay. Sa totoo lang daw, kung tatagal pa ang laban ay mapapagod na ito. Pumorma namang muli si Heisuke at sinabing, patuloy niya lang daw titirahin ang kalaban ng bala. Gayunpaman, pag-landing nito sa baba, ay ginamit niya lang ang kamay niya upang salagin ang mga bala nito. Nagulat naman si Heisuke na nagawa niya yun bare-handed at inisip anong klase daw yun. Ipinakita naman ang palad ni Kumenomi at natukoy ni Hyo na iron sand daw yun. Ginagamit niya ang malakas na magnetic forces upang ma-increase ang density. Bigla naman itong lumundag mula sa kinatatayuan at sa sobrang lakas nito ay nawarak pa nga ang lapag. Habang nasa ere, sinabi nitong ang trick sa pag-tidy up, ay ang magsimula sa maliliit na bagay. Diretso lang sa pagbaril si Heisuke at hindi nito napansin nang mabilis na lumapit sa kanya si Kumenomi upang atakihin siya. Napapikit na kasi siya dahil sa mga iron sand na napunta sa mata niya. Dahil dun, nagkaroon ng pagkakataon si Kumenomi na ma-target siya sa katawan. Sinuntok niya ito ng sobrang lakas, kaya't napatilapon siya sa kalapit na building. Next naman itong target ay si Hyo, na nabahala sa kung ano na ang nangyari kay Heisuke. Harapan na nga silang nagpalitan ng pag-atake at tinanong ni Kumenomi kung gaano pa ba daw ito tatagal na yung isa na lang ang mata niya. Who knows, sagot ni Hyo. Samantala, nang tumama si Heisuke sa pader ay hawak niya pa din ang rifle niya. Clouded naman ang paningin nito dahil sa mga buhangin na nasa mata niya. Nainis ito at pilit na kinukuskus ang mata niya upang mawala ang puwing. Pero aniya, nakaisip siya ng mas better pa dun. Pumikit ito at sinabing, mas nakakakita daw siya ng ganun. Tinutok niya ang rifle niya kay Hyo at nagulat naman si Kumenomi nang isipin ano ang tinarget nito. Yun pala ay pinatama nito ang bala niya sa jawpiece ni Hyo. Dahil dun, bamanda ang bala papunta sa balikat ni Kumenomi. Hindi naman inasahan yun ni Kumenomi kaya't napangiti si Hyo. Sinabi nito kay Heisuke na mamaya daw ay papatayin niya ito. Sa ngayon, sinuntok niya ng napakalakas sa tiyan si Kumenomi. Wika naman ni Heisuke na wag daw ito masyadong magalit. Dahil sa lakas ng suntok ni Hyo dito ay napabagsak na nga sa lapag si Kumenomi. Pinuri naman nito si Heisuke dahil sa pag-ricochet ng bala niya sa baba nito. Natawa lang si Heisuke pero dagdag nitong, hindi daw compliment yun dahil papatayin niya pa din siya. Gayunpaman, nagpasalamat ito sa tulong niya. May sasabihin pa sana ito, pero nagulat silang parehas. Hinayla bigla siya ni Hyo dahil hindi pa pala tapos ang laban. Dahil dun, tinamaan si Hyo sa mukha ng coil gun ni Kumenomi ulit. Nagdugo na nga ang mukha nito, bagay na ikinagulat ni Heisuke. Pagkatingin niya, sinabi ni Kumenomi na kamuntikan na daw siya dun. Sa totoo lang daw, hinimitay siya saglit dun. Pero buti na lang daw at wala sina Kay at ang iba pa nitong mga kasama upang makita yon.
Hindi naman makapaniwala si Heisuke na kaya pa din itong makalaban at nagawa pang makaupo. Dahil dun, ginamit niya ang rifle niya upang patamaan ito, pero gamit ang iron sand nagawa niyang saluhin ang mga bala nito sa kamay. Wika ni Kumenomi, pagbabayaran niya daw ang pagbaril sa kanya. Kinabahan naman si Heisuke dahil sa iron sand nito. Dagdag ni Kumenomi, para daw sa kaalaman niya, wala siyang plano na padaliin lang ang pagpatay dito kaya't good luck sa kanya. Dali-dali itong lumapit upang sipain siya sa mukha, sabay sa bunot sa buhok nito, upang patamaan ng solid na suntok sa mukha. Sobrang lakas nga nito, dahilan upang mapatilapo ng duguan si Heisuke. Sinabi niyang, wala daw siyang kwenta sa lahat ng bagay bukod sa pagbaril. Hindi makapaniwala si Kumenomi na china-lens siya nito. Habang nakahiga sa lapag, tinanong naman ni Heisuke kung bakit sila ng mga kasamahan niya at ni Slur ay nakikipaglaban sa JAA, ano ba daw ang meron sila laban dito. Tumingin dito si Kumenomi at tinanong kung may alam ba daw siya sa Alcamar. Napaisip naman si Heisuke at sinabi ni Kumenomi na scheme daw yun upang kumuha ng mga ulilang bata at turuan na pamtay. Nais daw nilang gumawa artificially ng mga order members. Gulat naman si Heisuke nang marinig yon. Dagdag nito, ang kapangyarihan, pakikipaglaban pati na buhay nila, ay hindi nila ginusto. Gayunpaman, nasira daw ang plano nila sa dulo. Inamin naman ni Heisuke na hindi siya magaling sa pakikipag-communicate, pero hindi ba daw mali na sinasama nila ang mga inosenteng civilians habang nagra-rampage sila at sinisira ang lahat. Sagot naman nitong, hindi niya daw alam bakit worried ito dun. Sino daw ba ang may pake sa mga civilians? Saktong may dumaang tao at nakapansin sa kanila at tinarget ito ni Kumenomi. Gayunpaman, habang tinutok ni Heisuke ang rifle niya, nagbanta itong huwag gawin yun. Binaril niya si Kumenomi pero nagmagnet lang ito ng bakal na signage at ginamit upang dumiretso sa civilian sa gilid ang tira niya na yun. Nagulat naman si Heisuke sa move na ginawa nito. Wika ni Kumenomi, tignan daw nito ang ginawa niya. Pinatay nito ang dumadaan lang at ngayon, parehas na daw sila. Mukhang masama ang tama sa civilian nang bumagsak itong duguan sa lapag. Hindi naman makapaniwala si Heisuke sa nangyari at bigla na lang siyang napatilapon. Hinayla pala itong muli ni Hyo at tinapon sa gilid. Nang mapansin siya nito, nagpaalam na si Hyo sa kanya at sinabing siya. Dumiretso si Heisuke sa may market stall sa gilid at na-shock naman si Kumenomi na buhay pa si Hyo. Sa isip-isip niya, siguradong dumiretso daw ang bala sa utak nito, kaya naman inisip niya kung tao ba talaga siya. May tama man ang parehas na mata ni Hyo, nagawa nitong sapakin sa mukha si Kumenomi dahilan upang mapatambay ito sa wooden bridge sa may dagat. Sa sobrang lakas ng force ay nawarak ito at dumiretso sa tubig si Kumenomi. Gayunpaman, sumunod sa ilalim si Hyo at hindi pa din natapos ang pag-atake nila sa isa't isa, kahit nasa ilalim na ng tubig. Napansin ni Kumenomi ang mga bangka sa taas, kaya naman gamit ang glove niya ay minagnet nito ang mga ship hooks at pinatama sa likod ni Hyo, na siya naman tumagos hanggang sa kabilang side nito. Malalaman ang naging pinsala nito sa katawan niya, nagawa ni Hyo na humawak sa kamay ni Kumenomi, bagay na ikinagulat nito. Unti-unti nang nalulunod si Hyo at hirap man, sinabi nito kay Kumenomi na sasama daw siya sa kanya. Nakahawak lang si Hyo sa mga kamay nito at hindi siya makapaniwala na balak nitong isama siya hanggang sa pagkalunod niya. Mahigpit ang pagkakakapit ni Hyo dito kaya naman, hindi basta-basta makatakas si Kumenomi. Madaming mga bakal ang nakatusok sa likod ni Hyo kaya naman nais ni Kumenomi na mamatay na ito agad. Pilit man siyang bumibitaw ay hindi nito matanggal ang kamay niya. Halatang hirap na din si Kumenomi. Ilang saglit pa ang nakalipas, makikitang kumapit ang isang kamay sa nawasak na wooden bridge at yun pala ay si Kumenomi. Nagawa nitong makatas at mailigtas ang sarili niya. Ngunit pagkatayo nito, makikitang putol na ang kanang kamay niya. Hindi siya makapaniwalang, hindi pa din bumitaw si Hyo kahit na namatay na ito. Kaya naman, tinawag niya silang crazes. Lipat naman sa ibang lugar, may tumawag kay Nagumo na master, at may dala-dala daw siyang mensahe mula sa JAA headquarters. Nang tanungin nito ano, sagot niyang, 30 minutes ago daw,
ang miyembro ng order na si Hyo ay namatay sa pakikipaglaban sa kaaway, sa capital ng Thailand. Nagulat naman si Nagumo sa narinig nito. Dagdag ng nag-report, wala daw silang alam tungkol sa pumatay dito pero on the way na doon ang mga floaters, upang imbestigahan ang nangyari, at para kunin ang katawan nito. Nais daw ng execs na asikasuhin ng order members agad ang issue na yun. Tahimik lang si Nagumo dahil sa nalaman nito at naisipan niyang umakyat sa rooftop. Sa mundong yun daw, ang unang namamatay ay hindi ang mga kulang sa talent kung hindi ang mabubuting tao. Ikinasa naman nito ang baril niya at pinaputok sa kalangitan, sabay wika ng rest in peace, Hyo. Lipat naman muli si Thailand, naka-receive ng message si Shin sa phone. Habang nakasakay sa likod ng isang truck, sinabi nito kay Sakamoto na papunta na daw doon si Heisuke. Napanatag naman ito nang marinig na okay siya, ngunit sa isip-isip ni Shin, medyo weird daw. Hindi kasi madalas ito gumagamit ng emoticons. Sinabi naman ng truck driver na dumating na daw sila, at naintindihan ni Amane ang sinigaw nito kaya't sinabihan niya na sila. Mukhang dun daw banda ang abandoned warehouse district mula sa mapa na binigay ni Wutang. Dahil dun, malamang ay nandun lang somewhere si Slur. Iba naman ang naging aura ni Amane nang isipin yun, kaya't sinabihan siya ni Shin na wag masyadong mag-give off ng bloodlust dahil hindi daw sila nandun to battle to the death. Dagdag ni Sakamoto, naroon lang daw sila upang arestuhin si Slur. Una, gagamitin nila ang enemy tracking abilities ni Shin upang ma-infiltrate ang facility. Then, iintayin nila na maiwang mag-isa si Uzuki. Aniya, dapat ay iwasan nila ang battle as much as possible. Mag-ingat daw sila lalo na sa silver-haired guy na si Gaku. Kung makakasalubog daw nila ito ay tumakbo na sila. Curious naman si Amane kung bakit. Sagot ni Shin na nag-wield daw ito ng iron rod at sobrang tough. Mag-isa lang daw na obliterate ni Gaku ang Kanto headquarters. At sa current level nila, no match pa sila para sa kanya. Ganun din daw para kay Slur Uzuki. Nag-wield ito ng steel whip na merong blades na merong radius na more than 12 meters. Sa sobrang bilis nga daw nun sa Kanto HQ, ni hindi niya ito makita. Napatanong tuloy si Amane na kung ganun sila ka-tough ay kakayanin ba nilang maaresto ito. Sagot naman ni Sakamoto na may plano daw siya. Nag-agree naman si Shin at syempre hindi daw sila magpapakita doon ng empty-handed. Wika ni Amane, una, kailangan muna daw nilang mahanap ang pugad nila sa abandoned warehouse district na yon. Nang tanungin naman ni Sakamoto kung nadedetect ba daw ni Shin sila, sumagot itong oo. Nag-concentrate siya upang obserbahan ang paligid. Ilang saglit lang, naka-pick up na ito ng mga boses at nasa may about 200 meters southwest daw ito galing. Pinuri naman siya ni Sakamoto dahil dun. Dagdag ni Shin, sa tingin niya ay nandun sila sa loob ng old warehouse na merong gray na bubong. Tinanong naman kung ilan daw ang mga kalaban na naroroon at wika ni Shin, masyado daw silang malayo upang malaman niya ang eksatong bilang. Pero sa tingin niya daw ay nasa 4 o 5. Patuloy pa din siyang nag-concentrate at tila may nabosesa nito. Si Slur ito na sinabing, nagdala na daw ng tagumpay para sa kanila si Kumenomi. Kausap nito si Keshima na sinabing, ang ibang mga miyembro daw ay papunta na sa Japan. Kaya naman, oras na daw upang pumunta din sila doon. Of course, sagot nito. Pero mamimiss niya daw ang old warehouse nila. Dagdag ni Slur, hindi na daw kailangang hintayin pa siya nito pero sagot niyang, nais niya daw itong makausap ng sila lang. Nitong mga nakaraang taon daw ay nagtiwala at sumunod siya dito. Pero, meron lang daw siyang nais ma-reaffirm bago sila pumasok sa isang all-out war. Sinabi daw nitong gagawa siya ng new regime noon matapos nilang ma-wipe out ang JAA pero, anong klaseng mundo daw ba yon? Napaisip naman si Slur sa sinabing nitong new regime. Hindi daw tama ang ekspresyon na yun dahil wala naman siyang gagawin. Gulat naman si Keshima sa sinabi nito. Dagdag ni Slur, hindi daw siya mag-e-interfere. Ang bagong situation daw na Mage Emerge ang magiging best scenario. Hindi naman ito matanggap ni Keshima, dahil kung hahayaan lang daw nila ang mga assassins, then ano na lang ang mangyayari sa mga ordinaryong tao. Halimbawa na lang daw, ayon sa Article 23 JAA Regulations, walang tao,
Bukod sa target ang pwedeng mamatay. Kung wala daw ang rule na yun, may ilang tao ang makakapatay ng 100 innocent na bystanders para lang ma-wipe out ang isang target. Kung wala daw ang JAA oversight sa assassination targets, kahit sinong may pera ay pwedeng pumatay ng kahit sinong gustuhin nila, kahit na mabuti o kahit bata pa. Tama daw, sagot ni Slur. Kapag nasira na nila ang regime ng JAA, ang mga assassin ay magiging ordinary part na ng buhay. Giit naman ni Kashima na sinabi daw nitong ang goal ay ang maka-achieve ng divine justice. Lately daw, hindi nito maintindihan ang iniisip niya at minsan, parang ibang-ibang tao daw siya mula nang nagkakilala sila. Habang nakatalikod, sumagot naman itong alam niya daw. Ginamit daw nito ang clairvoyant boy upang imbestigahan siya sa lab, hindi ba? Nagulat naman si Kashima sa sinabi nito at didepensa sana, ngunit napatingin si Slur dahil may biglang lumitaw sa likod ni Kashima. Naglalakad ito papalapit sa kanila at si Akira pala yun. Nasa likod naman nito si Kanaguri na vinavidyahan ang pangyayari. Nanlaki ang mata ni Slur nang makita siya at inisip si Ryan. Wika ni Akira, siya daw pala si Slur, ang taong pumatay kay Ryan. Samantala, nagmamadali naman tumakbo papunta sa kanila sina Sakamoto at ang mga kasama nito. Sinabi ni Akira na pumunta daw siya doon upang patayin si X. Tinitigan niya lang ito ng masama, habang tahimik lang na nag-oobserba at nag-shoot si Kanaguri sa paghaharap nila. Tinawag naman ni Kashima na slime si Kanaguri. Bigla na lang daw itong nawala matapos ang assignment niya sa JCC. Dapat daw talaga ay hindi sila nagtiwala sa isang order member. Pinatahimik naman siya nito at tinawag na Dear Extra. Nakakaabala daw sa shoot ang boses nito. Hindi ba daw nito nakikita na isang great moment yon? Ninarrate nitong, finally, nag-meet na daw ang dalawang karakter na pinagdugtong ng tadhana. Magtatagumpay daw kaya si Akira Akaw sa pahihiganti nito. Inisip niyang ito na ang pagkakataon ni Akira upang patunayan ang sarili niya. Karapat-dapat daw kaya ito sa role ng isang heroine. Nagulat naman si X nang marinig na Akira Akaw ang pangalan nito. Masaya daw itong makilala siya daw pala ang pinakamamahal na pamangkin ni Ryan. Pina-shut up naman siya ni Akira. Wika nito, si Ryan daw ang ate, magulang at best friend niya. 3 family members na pinahahalagahan niya higit pa sa kahit anong bagay sa mundo. Ninakaw niya daw yun sa kanya kaya naman pagbabayaran niya yun. I see, sagot nito. Dapat daw ay sumugod na ito agad sa kanya. Pero bakit daw parang may pag-alinlangan nitong patayin siya? Kapag mas pinahaba pa daw nito ang pakikipag-usap sa target niya, mas magiging human sila. No, sagot ni Akira. Dahil ang intensyon niya daw ay ang patayin siya bilang tao. Kaya nga siya pumunta dun. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla namang may naghagis ng bomba na gawa ni Shiba sa pagitan ng dalawa. Nagulat naman ang lahat sa nangyari, kasama na ang nanunood na sina Kashima at Kanaguri. Lumabas sa gitna si Sakamoto, bagay na ikinagulat ni Akira. Wika nito, sakto daw ang timing niya. Tinanggal naman ni Kashima ang deer mask niya at nakilala ito bilang si Taro Sakamoto. Dahil dun, umatake siya gamit ang cyborg na katawan nito. Pinahaba niya ang limbs niya, ngunit naharangan ito ni Shin. At nasa likod naman upang tumulong si Amane dito. Sinabihan ni Shin si Sakamoto na magmadali na daw at kunin si Akira. Dahil dun, nairita naman si Kanaguri na pan-anggulo na naman si Sakamoto. Nakakairita daw ito at ilang beses daw ba siyang manghihimasok. Sa sobrang inis, lumabas na nga ang ugat nito sa mukha at direktang umatake kay Sakamoto na nakatakas naman. Wika niya, tapos na daw siya sa pag-film ng Fatty. Samantala, umaksyon na si Akira, bagay na napansin ni Sakamoto. Nabahala ito nang makitang susugod na si Akira kay X. Nilabas nito ang weapon niya at pinatamaan ito sa tiyan. Hindi naman nakailag si X dito. Lahat ay nagulat dahil sa nangyari. Napasigaw pa nga si Kashima ng Master X dahil sa tama niya sa tiyan. Gumuwang si X. Habang hininggal naman si Akira, habang hawak-hawak pa din ang blade nitong duguan dahil sa pagsugod niya. Gayunpaman, tinapak lang siya sa ulo ni X at tinanong, yun na daw ba ang best na magagawa nito? Salamat daw dun, nagawa nitong makapagpalit with perfect timing. Hindi naman maintindihan ni Akira ano ang sinasabi nito.
Dagdag ni X, hindi pa daw ito nag-grow much, kaya tinanong niya kung kumakain ba siya ng mabuti. Gulat naman si Akira sa sinabi at ginawa nito, at inisip na siya si Ryan. Tahimik lang si Sakamoto sa gilid, habang inisip ni Shin na sa unang tingin, mukhang si Uzuki daw o X yun. Ang vibe ng posture nito, lakad at dim honor. However, ibang-iba daw naman daw talaga sila mula noon. Inisip nito ang napag-usapan nilang tungkol sa ibang personality nito. At hindi makapaniwala si Shin dun. Sa likod, sinabihan naman ni Sakamoto si Akira na wag daw magpapaloko dito. Inalala niya ang bangkay ni Ryan at sinabing namatay na daw ito. Kaya naman, tinanong niya kung sino ito. Tumingin naman sa kanya si X at biglang tumawa ng sobrang lakas. Ibang-iba sa serious character ni X na iiyak pa nga ito sa kakatawa dahil umaakto pa daw siya cool, pero obra daw ang katabaan nito. Na-shock naman si Sakamoto dun. Sinabi nitong sa kakatawa niya daw ay sumasakit ang stomach niya, kaya naman wag daw silang lalapit. Gulat na gulat pa din sila sa nangyayari. Inisip ni Shin na tumutugma ang salita sa iniisip nito, kaya naman ano daw ang nangyayari. Wika naman ni Kanaguri, tigilan na daw ang pagbibiro ni X. Sino daw ang nagsabi ditong mag-adlib? Sinusubukan niya daw na mag-shoot ng revenge story dun. Kaya naman, nag-cut ito at sinabihan siyang magseryoso. Dahil dun, bigla namang tumalon si X at sinugod si Kanaguri. Hinawakan niya ito sa leeg sabay hinagis sa lapag at sobrang lakas nga ng impact nito. Sinabihan niya itong huwag maingay. Bagay na ikinagulat ni na Akira, Shin at Amane. Inisip ni Sakamoto ang style ng paggalaw na yon. Kaya tinanong niya kung siya ba daw si Akao. Sagot naman nitong, mukhang hindi lang daw ang katawan niya ang naging doll. Mukhang sobra daw ang bilyon yen para sa kanya. Makikita naman ang pagkakahawig ni na Ryan at X dito. Muli, tinanong ni Sakamoto kung siya ba talaga si Akao. At sagot nitong, ambagal niya daw. Inabot ng forever bago siya makarating dun, kahit nagpakandahirap na tung maglagay ng 1 billion na bounty sa ulo nito. Sagot naman ni Sakamoto na kung siya talaga si Akao, bakit daw siya nasa loob ni Uzuki o X, sagat na sana ito, pero biglang umentra si Kishima at sinabihan itong pumunta na sa impyerno. Wala daw siyang pake kung sino pa siya. Galit na galit si Kishima at pinababalik nito ang katawan ni X agad-agad. Tinawag niya itong scum at binababoy niya daw ang Master X nito. Sagot naman niyang, kung nais niya daw itong mawala, then sugurin niya ito. Hinamon niya itong subukan at tinawag siyang demented little deer. Sa sobrang galit, sumugod naman bigla si Kishima dito, pero nahati ang mga daliri niya sa kamay. Na-chop-chop din ang bahagi ng arm nito dahil hinaranggan pala siya at sinugod naman ni Akira. Nagulat ang dalawa sa nangyari at tinawag naman ni Shin ito out of concern. Napaiyak si Akira at nag-sorry. Nakiusap siyang huwag daw patayin muli si Ryan. Gayunpaman, mabilis na sumugat si Kishima dito at inilabas ang baril sa kanang kamay niya at tinutok dito. Buti na lang at naharangan ni Sakamoto gamit ng ballpen ang balang pinakawalan nito. Napansin siya at tinawag ni Akira, at sinabi nitong medyo nalilito rin daw siya pero hindi daw yun si Akao. Sa tingin niya, yun ay persona na ginawa ni X, hindi naman matanggap ni Akira yun. Ang pagsasalita, vibe pati expressions daw niya ay kay Ryan. Pero muli, sinabi nitong nakita niya ang bangkay ni Akao mismo, at hindi daw bumabalik ang namatay na. Nagulat naman si Akira sa sinabi nito, habang nag-agree sa kanya si Amane. Sinusubukan lang daw silang lituhin ni X habang nakatingin, nagulat naman si Shin nang mabasa ang iniisip nito. Nag-meet daw sila muli, wika ni X. At tinawag siya nitong psychic kid. Aniya, huwag daw nitong hayaang maverak ang arm niya sa imagination nito. Nabahala naman si Shin nang ma-realize nitong, parehas ang boses na yun sa narinig niya noong nakaraan. Kaya naman tinanong siya ni Amane kung sino daw yun. Sagot nitong, boses daw ito ng isang babae. Pero isang bagay lang daw ang malinaw, at yun ay hindi ito peke. Nagtataka naman si Sakamoto sa nangyayari, habang patuloy pa ding nagre-record ang camera ni Kanaguri. Sinabi naman nitong ang cast daw ay hindi aware sa camera o sa kanya, kaya naman kinoment nito ang natural acting nila, bagay na ikinagulat ni Amane. Originally,
Ang plano lang daw nito ay ang revenge story ni Akira Akao, pero nagkaroon ng hindi inaasahang turn ang mga bagay-bagay. Nakakabilib daw na ang long-time foe nitong si X, ay naglalaman ng iba pang persona. At ang taong naglagay ng 1 billion bounty sa ulo ni Sakamoto ay si Ryan Akao pala. Natuwa naman ito sa twist na yon. Aniya, ina-adore daw talaga siya ng God of Movies. Patuloy naman ang laban ni Kishima at Akira. Tinawag siyang little girl ni Kishima at sinabihang tumigil na daw sa panghihimasok doon at papatayin niya siya. Samantala, tulong-tulong naman sina Amane at Shin upang iligtas ito. Umiiyak pa din si Akira at sinabing, hindi daw siya mag-give up kay Ryan, lalo na't nakita niya na ito. Nagulat naman si X dito. Sabay namang umatake siya at si Sakamoto kay Kishima. Sinipa ito ni Sakamoto habang sinapak siya ni X. Napapaisip naman si Sakamoto dahil sa mga revelations. Nang pabagsak na, muling tinawag ni Kishima na Master X ito. Inalala nito ang usapan nila noon nang ayain siya nito dahil kailangan daw nila ang sense of justice niya. Sinabihan siya nitong, sama-sama daw nilang babaguhin ang order ng mundo. Naalala niya rin ang sinabi lang kanina nitong, hindi daw siya makikialam. At kung ano ang bagong sitwasyon na lalabas ang magiging natural na best scenario. Bigla na lang bumukas ang likod ni Kishima at naglabas ito ng napakaraming bomba. Nagulat naman sina Sakamoto at Shin dahil sa self-destructive na plano nito. Inisip ni Kishima na hindi niya na daw alam ano pa ang hustisya ngayon. Dahil dun, hinati ni Amane gamit ang force section staff niya ang mga bomba na nilabas nito. Pinuri naman ito ni Shin pero tinawag nito ang pansin niya. Meron din pala kasing weapon nito galing sa bibig niya. Naglabas ito ng bomba muli at nagulat si Shin na may tinatago pa pala ito. Sa sobrang lapit daw nila ay mamamatay sila dun. Gayunpaman, kumilos ng mabilis sina Sakamoto at X. Hinayla ni X si Akira at kinuha at tinawag naman siyang Ryan nito. Habang hamarang si Sakamoto at inilabas ang apron niya at ginamit bilang shield. Di nagtagal sumabog na nga ito at makikitang hindi ito basta-basta, dahil sobrang lakas ng impact nito. Nawarak ang buong warehouse at nabasag ang mga salamin. Nagtago sa likod ng dingding sina Amane at umalis na nga si X. Nag-sorry ito kay Sakamoto habang buhat-buhat si Akira at sinabing, ipapaliwanag niya daw ang mga detalye sa susunod. Naglakad na nga ito at umalis, habang tinawag naman siyang Akao nito. Wika naman ni Kanaguri, wala na daw dahilan upang sundan pa niya sila. Siguradong magkikita din sila dun at ang setting daw ay sa Japan. Excited naman itong mas gumaganda ang istorya. Umalis na din si Kanaguri at sinabing until then, poprotektahan niya daw ang heroine with his life. Naging speechless naman si Sakamoto dahil dito. Samantala, nagulat si Shin nang makita ang upper body ni Kishima sa lapag na nagsasalita pa. Tinanong nito si Sakamoto kung ano ang gagawin dun, dahil tinatawag pa din ito ang Master X niya. Suggestion naman ni Amane na itapon na daw ito, especially matapos ang ginawa niya sa JCC. Sagot naman ni Sakamoto na hindi daw mabuti ang magkalat at nag-agree si Shin dun.